Isa akong computer engineering graduate at nagtatrabaho ako sa isang bank company bilang isang software engineer. So one day, may nakita akong isang forum kung saan may isang babaeng nag-post na nasaan na daw yung mga lalaking naghahabol sa mga babae. Ito kasi yung nangyari. Yung babae na yun, tinanong siya ng isang lalaki kung pwede daw ba siya manligaw sa kanya. Ang sinagot ng babae, hindi daw siya interesado, so hindi. So hindi niya pinayagan na manligaw yung lalaki sa kanya. So yung lalaki, ang naging reply sa kanya is okay. Tapos nahinto na doon yung pag-uusap nila. At dahil sa pangyayari na yun, nag-post yung babae ng ganun. Parang ang punto niya kasi, bakit daw yung mga lalaki ngayon parang ang dali na sumuko. Ine-expect niya siguro na maghabol pa yung lalaki sa kanya kasi nga nagpapakipot lang si babae, di ba? Kung bagay yung kukulitin pa siya, yung parang naghahabol talaga yung lalaki sa kanya. Pero seryoso, ganun pa din ba yung tingin ng mga babae sa mga lalaki ngayon? Yung naghahabol ng babaeng nireject siya? Sa paglipas ng panahon, madami na nagbago sa mga kababaihan. At syempre, ganun din sa mga kalalakihan. Kung ako kasi bilang isang lalaki, ayaw ko yung mga ganyan na hindi diretso kausap. Wala akong panahon sa mga ganyan kausap. For sure, madaming mga lalaki dyan makaka-relate. Sobrang busy ko na sa work, tapos maghahabol pa ako ng isang babaeng sinabihan ako na hindi siya interesado. No way, naa. Madali akong kausap eh. Kung ayaw mo, edi ayaw mo, 'di ba? Kung no ang sabi mo, edi no. Kasi yung no mo, hindi ko naman pwedeng i-take yan as yes eh. Tapos iisipin ko na papakipot ka lang. Kasi ako ang alanganin dyan in the end eh. Example, kapag tinuloy ko maghabol sa babae na yun, tapos hindi niya talaga ako nagustuhan, ang sasabihin pa niyan, di ba sinabi ko naman sa'yo nung una hindi ako interesado? Kaso makulit ka lang. O, di ba? Sobrang talo ako dyan. Sorry girls pero madami din kasi mga babae na feeling entitled eh. Lalo na yung magaganda. Tingin nila yung ganda nila is binibigyan sila ng karapatan na pagpilian ng mga lalaki. Sa totoo lang, maraming lalaki naman dyan na matitino pa din at talagang totoo kung magmahal. Pero madalas, natitake for granted lang. Minsan nga yung iba ginagawang rebound lang eh, kapag iniwan ng mayamang boyfriend yung babae. Ouch. Saka yung mga lalaki naman, no, kami naman mga lalaki, naghahabol pa din naman kami ng babae. Pero yung mga karapat-dapat lang. Ang lalaki, mag-i-effort pa din naman yan, basta sincere sa kanya yung babae. Hindi naman niya kailangang sagutin agad yung lalaki eh. Kaya nga siya nanliligaw para mas makilala siya. Kasi yung babae, kung may plano naman siya magjowa, edi magpaligaw siya, di ba? Para makilala niya yung lalaki. Hindi yung pagkatapos siyang i-reject, magpo-post siya ng kung ano-ano. Kasi honestly, sa panahon ngayon, ang mga lalaki, wala nang panahon makipaglaro ng ganyan sa mga babae. Kasi isipin mo, busy na siya sa work. Nakahanap lang siya ng time para makipagkilala sa babae. Kasi natipuhan niya eh. Kaya tinanong niya kung pwede ba siya manligaw. So sinagot siya na hindi daw interesado si babae. So tingin mo yung lalaki na yun, ipipilit pa niya yung sarili niya sa babae? Hindi na no. Ang iisipin lang nun, better luck next time na lang siya. Ganun. Bubuon na agad. Kasi ang mga lalaki ngayon, kami mas importante na yung peace of mind namin. Kung yung babae na yun, magbibigay lang ng dagdag na iisipin at problema, sorry, pero ekes ka na sa amin. Kasi liligawan ka pa lang tapos magulo ka na kaagad kausap, di ba? Ako, personally, kailangan ko yung babae na susuporta sa akin. Yung magkakaunawaan kami. At yung hindi parang bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Kasi ang mga babae noon pa man choosy na yan eh. Ngayon choosy na din kami mga lalaki. Tapos ngayon kasi ang totoo kapag lalaki ka, tapos ang ma-offer mo lang is yung tunay na pagmamahal mo. Wala naman makakagusto sa'yo na basta-basta. Ito nga may napanood ako sa Singapore. Kapag nagde-date sila, imbes usapan tungkol sa personalities nila at yung mga hobbies nila, ang nangyayari nagiging interview. Ang mga tanungan, magkano ang sahod mo? May bahay ka ba? May sasakyan ka ba? At karamihan sa mga babae dun hindi nagsisettle sa lalaking mas mababa ang sahod sa kanila. So ang tanong ko sa'yo bilang isang babaeng taga dun, bakit ganyan yung mga tanungan mo?
Kasi ba dapat yung lalaki ang sasagot ng lahat ng pangangailangan mo? Kasi ba tingin mo mas sasaya ka sa lalaking madaming pera? Sabihin na natin ako yung lalaki, tapos mas mataas yung sahod ko sa'yo. May bahay ako, may sasakyan ako. Lahat ng tanong mo sa financial, na-satisfy ko. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano bang may o-offer mo sa relasyon na to? Di ba? Kasi kung wala ka may o-offer, bakit kita kakailanganin? Di ba? Yan din yung reason kung bakit madami na din mga lalaki na kontento na maging single. Kasi realistically, magastos mag-maintain ng relationship eh. Kailangan nagde-date kayo. Kailangan iparamdam mo sa girlfriend mo na mahalaga siya, lalo na sa mga espesyal na araw. At maraming lalaki ngayon nag-iisip kung worth it pa ba talaga magka-jowa. Kasi nga ganyan, lahat ng kailangan ng babae iaasa sa lalaki. Tapos yung ibang babae kapag hindi pa makontento, naghahanap pa ng mas mayaman na lalaki. Tapos yung ibang mga lalaki dyan kapag may hobbies na mga laruan or games, like Yu-Gi-Oh, Beyblade, computer, o gaming consoles, napagsasabihan pa naisip bata ng mga babae. Sa totoo lang kasi maraming mga lalaki dyan patawa-tawa lang, pero madami din silang iniisip yan. Gaya ng kung paano mapapasaya yung partner nila, kung paano nila maabot yung mga pangarap nila, kung paano sila makapag-provide sa mga pamilya nila. Ito ang mahirap kasi sa lalaki, ang expectation ng babae, dapat lagi siyang malakas, dapat laging contained yung emotions niya. Pero alam mo may mga panahon na mahina at vulnerable din siya. At yung mga hobbies lang niya, yung temporary escape niya sa stressful at magulong mundo. Sorry mga babae din kasi ang naging dahilan kaya nagbago ang mga lalaki. Mabigat kaya sa pakiramdam yung napagpipilian lang, di ba? Kaya nung nadiscover ng lalaki na makontento ng sarili lang niya at ng hobbies lang niya, doon na unti-unting nawala yung interest ng lalaki na pumasok sa relasyon. Siyempre same case din yan sa mga babae na ayaw nang pumasok sa relasyon ngayon. Kaya ikaw, kung babae ka na may partner ka na lalaki, suportahan mo emotionally yung partner mo. Kasi may mga lalaki na ayaw magpakita ng vulnerabilities. Either nahihiya yan or ayaw niya mag-alala ka. Tapos bawasan mo yung sobrang katuyuhan. Kung may nagawa siyang mali or di mo nagustuhan, diretso mo sabihin sa kanya. Siyempre maliban na lang kung pambababae yung kamalian niya. Pero yung mga maliliit na bagay like naiwan niyang bukas yung ilaw sa kusina or nakalimutan niya yung pinabili mong pasalubong, yung mga ganun dapat pinag-uusapan nyo na yun. Wag na yung dapat kapag hindi ko siya kinausap, dapat alam niya na may mali, ganun. Wag na yung mga ganun. Kasi kami mga lalaki, hanggat maaari, ayaw din namin na nai-stress or may problema. At yung problema at stress ng partner namin, i-shoulder din namin yan. Kasi di naman pwedeng pabayaan lang namin yung partner namin. At gusto namin, kung may problema, ay masolusyonan agad. Kaya kung may problema ka sa partner mo, sabihin mo agad. Napag-uusapan naman ng maayos yan eh. So yun lang no. Kung may mga comments ka o reaction ka, comment mo lang dyan, huwag kang mahiya. At sana may napala ka sa video na to. And see you on the next one.